Magnolia Hotshots versus San Miguel Beermen. Ito yung dalawang teams na magtatapat ngayon sa PBA Commissioner's Cup Finals. So ito na, down to the last two teams na lang tayo. Magtatapat ang mag-sister team ngayong 2024 Commissioner's Cup Finals. First seed na Magnolia Hotshots laban sa second seed na San Miguel Beermen. Matinding labanan nito mga kabakets dahil silang two of the best teams o best of the best this conference. Ang Magnolia Hotshots ay ang first seed nga ngayong conference with 9-2 win-loss record. Ang San Miguel Beermen naman ay ang second seed na may 8-3 win-loss record. Ang Hotshots from the start pa lang ng conference, naging unstoppable na ito. Ang San Miguel Beermen naman medyo hindi maganda ang simula nitong conference. Pero nang ma-acquire nila si Don Troliano at nang magpalit sila ng import, wala pang nakakatalo sa kanila this conference. Nasa 7-game winning streak na nga ang Beermen. Napakadelikado ng team na ito ngayon dahil healthy na si Junmar tapos magaling pa ang kanilang import na si Benny Boatwright. So kung meron man team talaga na makakakaya sa Magnolia Hotshots, ang San Miguel Beermen na siguro yon. These playoffs, parehong naging dominante ang dalawang teams na ito. Unahin natin ang Hotshots. Sa quarterfinals, hindi man lang nito pinaisa ang TNT. Sa semis naman, tinapos nito ang Cinderella run ng Phoenix sa loob ng 4 na laro. 3-1 ang naging resulta ng serye. Ang San Miguel Beermen naman, hindi na rin nila pinaisa pa ang rain or shine sa quarterfinals. Tapos pagdating ng semis, isinuwip lamang nilang defending champions ng Commissioner's Cup na Barangay Ginebra. Pagkakataon na ulit ng Magnolia Hotshots magkampiyon. Last time na manalo sila ng kampyonato ay noong 2018 pa ng Governor's Cup. Si Romeo Travis pa ang kanilang import. Ang San Miguel Beermen naman ay kaka-champion lang nung last 2022 Philippine Cup. Last time naman na magkaharap sa finals itong San Miguel at Magnolia ay nung 2019 pa ng Philippine Cup Finals, na kung saan umabot sa Game 7 ng serye na iyon at nanalo ang Beermen. Pang-5 sunod na nga nilang championship iyon sa Philippine Cup. After nyan, marami nang nagbago. Pero ang nananatili pa rin sa dalawang teams na ito ay ang kanilang experience. Parehong veteran teams itong Hotshots at Beermen. May mga players sila na alam na kung papaano manalo ng kampyonato. So ito na, pag-usapan na natin kung sino nga bang llamado o dehado sa tapatan na ito. Silipin muna natin ang kanilang naging laban this conference. Nang magtapat nga itong Magnolia at San Miguel this conference, nanalo ang Magnolia kontra sa Beermen sa score na 94-90. Nakadikit lang ang Beermen nang walang Junmar Pajardo at iba pa ang kanilang import noon, si Ivan Aska pa. Magaling din naman si Ivan Aska pero pinalitan pa rin siya ng Beermen kahit na okay naman ang kanyang performance. Hindi rin naman nagkamali ang Beermen doon dahil ang ipinalit sa kanya na si Boatwright ay masasabi nating mas magaling at mas complete package na import. Bukod pa doon, mas nagpit pa ang playstyle nito sa Beermen, lalong-lalo na kay Junmar Pajardo. Pero dahil nga hindi naman nakalaban ng Magnolia ang SMB ng import si Boatwright, hindi tayo magbe-base dito sa naging tapatan nila ng elimination round. Honestly, sa ganda ng nilalaro ng dalawang teams na ito, mahirap talaga sabihin kung sino ang llamado. Pero para sa akin, mas may edge ang Beermen based sa kanilang performance na ipinakita ngayong playoffs. Tapos kung titignan ang kanilang lineup, mas loaded pa rin ang Beermen ng mga magagaling na players kumpara sa Hotshots. Kung sa tapatan naman ng dalawang imports, Tyler Bay at Benny Boatwright, match na match lang. Si Tyler Bay mas athletic tapos mas magaling na defender. Pero itong si Boatwright naman mas better na scorer dahil bukod sa mas shooter ito kay Bay, athletic din naman ito at mapa-inside o outside, kaya nitong umiscore. At okay din naman ang depensa nito. Silang dalawa nga ang posibleng makakuha ng Best Import Award. Siguro sa award na yan mas may edge ng konti si Tyler Bay dahil siya na ang import ng Hotshots simula pa lang ng conference. Etong si Benny Boatwright ay replacement lamang pero may case siya para sa award ng Best Import dahil wala pang talong SMB nang siyang naging import nito. Si Benny Boatwright ay nag-a-average ng 35 points per game at 12 rebounds. Si Tyler Bay naman nag-a-average ng 27 points per game at 13 rebounds.
So let's see kung sino nga ba sa kanilang mananalo ng Best Import Award. I think pareho naman deserving ang dalawang ito. Kayo mga kabakit, sino bang best import nyo? At sino sa tingin nyong mananalo sa Hot Shots at Beer Men? Nilabas na nga agad ang schedule ng finals at bukas na nga agad magsisimula ang Game 1, 7:30 ng gabi sa Mall of Asia Arena. So ito lang naman ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share, and subscribe.